A blessed Sunday sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening kung saan ka man nanonood ngayon. Ako si Renz, isang negosyante and a follower of Christ. And we're doing this consistently every Sunday, 8 p.m. No? So you're welcome to join us. No? Welcome to our online fellowship. And we're glad na masasamahan mo kami ngayon to know or intimately know Jesus today, o di ba? And kung ikaw ay nanonood ngayon at baka dumaan lang to sa feed mo, dumaan lang to sa story mo, or baka may mag-tag sa'yo dyan sa comment section, di ba? Welcome ka pa din, di ba? Walang aksidente because God invited you. No, ginamit niya lang yung tao na yon para makapanood ka ngayon. And kaya natin ito ginagawa every Sunday. Of course, it's our way of giving back all the glory to God because lahat ng mga nangyari this past week, this past months, no? It's all by the grace of God. 'Di ba? Lahat ng blessings, even yung challenges na mga na-encounter mo ngayon, no? Syempre, it's all by the grace of God. Kaya wala tayong ibang pupurihin, no? At ibabalik lahat kasi yung mga abilities, yung mga skills, yung galing natin, it's all by the grace of God. Ayan. No? And syempre, napakaganda ng topic natin ngayon, no? Meron na nga agad akong naisip na question dahil sa topic natin ngayon, no? So, the question is, kailan mo nasabing matibay ang isang bagay? Di ba? Kumbaga, kailan mo masasabi na kapag matibay yung foundation? No? Or hindi siya natitinag sa bagyo? O kaya naman talagang tried and tested na sa mga matitinding challenges or hamon ng buhay, no? Alam mo ba, ganon din ang faith natin. So, hindi lang siya basta dapat may faith, kundi
established faith. No? Sabi nga sa 1 Thessalonians, no, chapter 3, verse 8. For now, we really live since you are standing firm in the Lord. No? So ngayong gabi, pag-uusapan natin kung paano magkaroon ng isang faith na hindi basta-bastang natitinag. Faith na established, rooted, at hindi kayang yanigin ng anumang bagyo sa buhay. So, ready na ba kayo? Alright, so chat nyo dyan. We're ready na, no? I'm ready for breakthrough. So, bago tayo dumiretso sa message ngayong gabi, let's take a moment to be grateful, no? Our grateful Genesis, our grateful beginning. Kasi lahat tayo, no, may blessings or may pinagdadaanan, isa lang ang sigurado, may ginawa si Lord sa buhay mo ngayong linggo, no? So, ano yung bagay na ipinagpapasalamat mo kay Lord, no? So, yung mga nandito sa Zoom, of course, again, feel free to unmute and share. And yung mga nandiyan sa live, comment mo yan, no? Para naman, we can celebrate with you. So, ako, I'm grateful for this week kasi meron na naman kaming event, no, na naganap, and sobrang nakaka-bless lang to serve and talagang i-maximize, no, yung skills that we have, no, na talagang pinagyayaman natin para talaga mas madami pang ma-bless through our skills and talents. And nakaka-bless lang din kasi I've met so many people this past few days na talagang hindi talaga maipagkakaila, no, na may mga taong kinakausap ka, kilala mo man o hindi mo pa kilala, no, total stranger man yan, but there's a purpose kung bakit mo siya nakausap. Diba? Kaya sobrang nakaka-bless lang yung mga ganong pagkakataon. And always, no? Actually kasi it's more common sa business namin. Kaya talaga ako, I'm always blessed every time na may na-encounter ako or may kinakausap ako, no, na hindi ko kakilala. Kasi it's already a chance or opportunity, no, to share kung anong meron sa buhay natin, to share the business, and of course, share kung sino si Jesus, kung paano siya gumalaw sa buhay natin, no? And I'm really grateful as well because yesterday naman, galing kami Laguna, no? We had our level up training, no? So nakaka-bless din kasi every time we're doing that kind of level up training is ang daming nare-remind ka. Nare-remind ka kung gaano ka-privilege, nare-remind ka kung ano yung purpose mo pa, nare-remind ka din kung what if nga may mga dumaang tao, no, na may chance or meron kang opportunity to help, no, or to teach them about life, about business, no, about spirituality. Nakaka-bless lang na, oo nga, no, what if yan yung mga taong ibinigay sa'yo. Hindi ka pwedeng mamili, eh. Diba? Hindi pwedeng pang ganito ka lang, eh. Hindi pwedeng pang ganito ka lang, diba? So, talagang sobrang nakaka-bless lang, no, na yung mga taong tinutulungan mo, no, tumutulong na rin ng iba. Pero ang pinakamasarap talaga doon, every time na tumutulong is tinutulungan din nila yung sarili nila. Diba? Kasi ang daming taong pwede mong tulungan, pero hindi pa rin nila tinutulungan yung sarili nila. Kaya, praise God doon sa mga taong willing magpahigit, willing magpahila, at talaga namang willing magpa-push, diba? Ayan, I'm grateful kanina. Ayan, with our after service, we had our family bonding, no? So, actually, mamimili lang talaga kami ng t-shirt. Siyempre, nasa labas na rin. So, nakaka-bless lang yung mga ganong pagkakataon. Thank God for family. Thank God for a community. Thank God for spiritual family. Thank God for this online Zoom, no? Or online fellowship. Thank God for our pastor. Always andito every Sunday. Thank God for technology. Diba? Na pwede mo i-replay to, pwede ka sumabay, pwede ka manood, and grabe, sobrang daming chance. Wala talagang walang rason para hindi mo to mapanood kasi pwede mo rin i-replay. Dito man sa FB Live, pero may update si Facebook na after 30 days, dinidelete na si live. So, buti na lang, naka-back up tayo sa YouTube, o diba? So, pwede mo pa rin panoorin, no? Lahat yan nandoon. Ayun. So, syempre,
Alam ko sobrang daming breakthroughs, no? Kasi kapag grateful ka, mas lalo mong nakikita yung kabutihan ni Lord. Ngayon, excited na ako marinig ang message ng Panginoon ngayong gabi, no? So, kung ready ka na, type mo dyan, I'm hungry for the word. At this point, let's welcome Pastor Ralph Dulman. Good evening. So, it's another night of learning from the Word of God. I hope I'm clear, no? Kasi last Sunday, nalobat yung other earbuds ko, pero this time, nagkaroon ng problema. Ang na-charge lang yung kabila, no? Nako, sana hindi nasira yung isa. Pero clear ako, ha? Clear. Okay, thank you so much. Praise God. Check ko lang. Volume ko kulang. Okay, yan. Okay na ba? Or, wait lang, nakakonect ata ako sa speaker. Please, patayin yung speaker. Okay, so praise God. Our series is really an in-depth study of the whole letter of Paul to the Thessalonians, the believers. They are new believers. They are, kung saan pa, they are a new church planting brethren sa Thessalonica. And that's the context. And Paul wrote this letter to encourage them that the Lord is with them as they go through these trials. All other Christians like Paul and these Thessalonian Christians, they are also suffering because that's really the journey of a Christian. So Paul wants to comfort them through this letter. Paul wants to remind them of their hope in Jesus, that Jesus Christ is coming back. And Paul is commending them for their growing faith in the Lord kahit baguhang Kristiyano sila. So that's the context of this letter. Now, let's move forward. And as I go to this, ang unang, when we talk about faith, no, I'm not just sure, Lawrence, if I already have this kind of title in the past. But again, although magkapareho man ang title, still, this is a fresh study. And so, ang unang tanong ko is, sa tingin nyo, anong nagpapa-amaze noon kay Jesus Christ? Lalo na nung siya ay nag-ministry 2,000 years more noong unang panahon, ano kaya nagpa-amaze kay Jesus during His ministry on earth? So, usually, ang mga tao, even His disciples, iba yung mga nakakakuha ng kanilang atensyon. I'll give you an example. Ang mga disciples, minsan napadaan sila sa temple, ay napakaganda ng temple po ng Israel. Kung meron lang kayong idea kung gaano kagandang temple ng Israel, minsan pinagmalakihan ng mga disciples kay Jesus. Sabi nila, Jesus, tingnan mo yung temple natin. Ang ganda, ang daming mga precious stones, gold-plated yung mga acacia covered with acacia wood covered with gold, mga ganyan. Alam mo, sabi ni Jesus, hindi siya nawaw sa temple na building. Sabi niya, time will come, this building will be destroyed. He's talking about the coming years when one leader will burn the whole Jerusalem. Dahil sasakupin sila or magkakaroon ng tension, no? So, most of the time, if we are not careful, there are things that really wow us, amaze us, but it doesn't amaze God. So, yun dapat ang magkuha ng atensyon natin. Yung mga nagpapa-amaze din kay God. I mean, yes, God cannot be, hindi natin ma-contain si God sa emotion natin, na pag masaya tayo or malungkot tayo, feeling natin si Lord affected. Yes, He's above our emotion. But, what I'm talking about is, when we talk about what amazes God, we will find out that it's only about faith. Kasi kahit i-Google search mo yan, you will notice that what amazes Jesus or what amazed Jesus during His time on earth when He did the ministry, when He was 30 years old, is the lack of faith and the great faith of people. And nakakamangha lang dahil doon pala nagugulat si Jesus. Like recorded sa Mark chapter 6 verse 6. Yun yung time na hindi naniniwala yung mga
tao na neighbors niya na nakita at nasubaybayan paano siya lumaki. Sabi nila, is this the Jesus na karpentero? Di ba yung kanyang mga kapatid at yung kanyang mga kapatid na babae di ba si Mary nagkaanak pa kay Joseph? Sabi niya, di ba mga kapatid niyang babae, asawa natin? Ang ibig sabihin lang nito, nilook down nila si Jesus at hindi nila pinapaniwalaan na si Jesus ang Messiah because to them, lumaki ito, nasubaybayan natin yung paglaki niya, hindi siya God. So, they look down on Jesus. They have this lack of faith. So, yun yung na-amaze si Jesus naman. Pero, yun yung word na ginamit. Pero sa original language daw, hindi amazed eh. During that time, when Jesus was on earth with a human form, he took the human form, ang word talaga daw is distress. Hindi siya natuwa. Medyo, pag sinabing distress, ano sa Tagalog yun? Distress means medyo hindi maganda ang dating kay Jesus. Na wala silang faith sa kanya. Minaliit siya. No? Kasi minaliit siya, na-distress si Jesus. Na bakit kaya wala silang faith sa akin? Parang gano'n. So, ang other stories naman na namangha si Jesus naman is, nakakuha ng attention ni Jesus is great faith naman sa Luke 7:9 at sa Luke 7:29. Yung isa, yung Phoenician woman na demon-possessed ang daughter niya, sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Sabi ni Jesus, pumunta ako, naparito ako sa Israel para pakainin ang mga anak ng Israel. Ang food ay para sa kanila. Sabi ng woman. Sabi ni Jesus, hindi man pwedeng ibigay ko sa mga aso. So that's a distinction. Hindi po yun discrimination. Distinction yon. When they talk about dogs, ang meaning ng unang panahon ng dogs is outsider. Hindi ka priority. Pero sabi ng woman, nalulumbay, distress yon. Sabi ni Jesus, bakit kaya ganun sila? Parang, di ba, sumama ang loob. Bakit kaya hindi sila maniwala sa akin? Di ba? So, ganon. So, doon na distress si Lord, nalumbay siya, and na-amaze naman siya doon sa woman na sabi, okay lang Lord, unahin mo yung Israel, basta kahit yung mga pagkain na lang na nahuhulog sa table, yun na lang yung sa akin. And because of that, gumaling ang kanyang anak na merong spiritual possession or disturbed by, or na-possess ng evil spirit na nagsasuffer sa bahay. Because of that confession of faith kay Jesus, great faith kay Jesus, gumaling yung anak niya. At ang isa, hindi pa talaga taga-Israel. Roman centurion, meaning soldier, commander, ruling over 100 soldiers. Centurion. Sabi niya, Lord, huwag ka nang pumunta sa roof. Hindi ako worthy na pumunta ka sa aking bahay. Under my roof. Just say the word and I know my servant will be healed. Kasi alam ko, kung may power ang word mo, may power din naman word ko, di ba? When I command someone at sabihin ko, go there, they will go. Come here, they will come. Lalo na ikaw, mas powerful ka, Jesus. Just say the word and my servant will be healed. Kasi hindi nga pwede sa culture nila, maghalubilo yung hindi Hudyo sa Hudyo. Gets mo? So, si Jesus, nakakakuha sa kanya ng attention palagi is about faith. Now, ang tanong ko, bakit? Bakit nag-matter kay Jesus ang faith? And bakit kailangan natin pag-usapan to tonight? Okay? So, ang faith, napakahalaga. Kasi meron pang isang parable sa Bible. Okay? Meron ba akong control dito? Meron. Okay. We will go to the one image na magpapakita sa atin ng isa pang di ba? Ito na yung kanina. There were two instances that amazed Jesus. Okay? You can see that where the passage is. You can look to it if you have time. And the next will be this one. Why faith is so important? Because yung taong nag-obey kay Jesus sa command ng Father, sa Word of God, hindi lang siya nakikinig ng Bible study, isinasabuhay niya pa. Sabi ni Jesus, yung taong
nag-obey sa sinabi ng Father, sa command ng Father, ay parang bahay na pinatayo or ginawa or na parang bahay na built on the rock. Kahit anong unos, baha, hangin, hindi ito matutumba or masisira. Yun yung taong merong faith talaga na nag-obey talaga siya kay Lord. Kasi kung anong command sa kanan ni God, ino-obey niya. Yun yung totoong faith, may action. Tama? So, ganito ka-importante yung taong may faith kay God at nag-obey kay God. Yun talaga, faith with action yun. No? Ang tao naman na nakinig lang sa Word of God, hindi sinunod, hindi in-apply, hindi in-obey, puro lang Bible study, puro lang simba, ito yung sa picture sa ilalim. Siya naman yung tao na pag meron din same storm na experience ng Christian na yung buhay naka-built sa rock. Same storm ang dumapo sa taong walang faith kay Jesus ay para siyang bahay na nakatayo sa sand. Nakita nyo? Sand po yan, ha? Sand yan. Although meron structures, merong flooring, tingnan mo. Same storm ang dumaan, but itong mga bahay na to ay natibag. So ngayon, ganun din naman sa buhay. Kaya mahalaga kung saan ang foundation, sabi ni Lawrence, mahalaga ang faith kasi minsan ang faith natin naka-foundation sa tao. Naka-foundation sa religion. Naka-foundation sa mga good works na ginagawa mo. Sa mga ritual na ginagawa mo, na feeling mo, strong ang faith ko because, Pastor, I read the Bible, I go to church, I help the church, I support a church. Pastor, I'm strong. I always go with the fellowship. Pastor, I'm strong. No, that's not the foundation of our faith. The foundation of our faith is Jesus Christ. He's the one who gave us faith. He's the one who will grow our faith. He's the one who will perfect our faith or perfecting. And so, ang foundation talaga si Jesus. Hindi yung mga ginagawa mo. Do not and never ever let people be the foundation of your faith. Na, kunwari, merong mentor ako. Tapos yung mentor ko na nawala sa faith. Ayaw na kay Jesus. So, dahil ang faith ko naka-foundation sa taong yon, sa nag-disciple sa akin, edi wala na. Hindi tao ang foundation ng faith. Hindi religion, hindi rituals, hindi yung mga good works mo. Ang faith natin naka-anchor kay Jesus. And tonight, although hindi itong pinaka-verse ko, introductions lang ito, na kung bakit si Jesus talagang importante sa kanya ang faith na kanya ring ibibigay sa atin, at bakit kailangan mag-grow tayo sa faith at tumibay sa faith. Ito yon. Let's talk more about that. Number one that we can learn from Thessalonians if we read it is that it's very important that we have this concreting of faith. Ginamit ko lang yung concreting of faith para magkaroon ako ng word na puro letter C. Meaning ng concreting of faith is strengthening the faith, fortifying the faith. Yun yung meaning nun. Ginamitan ko lang ng letter C. And if we read that, we can learn from it na mahalaga pala na pinapatibay, parang simento, ang ating faith. Kasi para ganito yon. Hindi lang yung personal. Let's read the verse. Hindi lang pala personal ang concreting of faith. Pati yung dinidisciple mo sa Panginoon, patuloy dapat ang pagpapalakasan nyo ng faith. Dalawa kayo. Magtulungan kayo. Tingnan nyo si Paul. Ang sulat niya sa Thessalonians, sabi niya sa chapter 3, so when we could stand it no longer, we thought it best to be left by ourselves in Athens. Hindi na kami mapakali eh. So, nagpaiwan kami sa Athens at pinadala natin si Timothy, who is our brother and co-worker in God's service in spreading the gospel. Ang purpose niyan is pinadala si Timothy to strengthen and encourage you in your faith. So yun talaga palagi ang nasa isip ni Paul, ni Timothy at ni Pastor Silas. Lahat mga missionaries to silang lahat. Sabi niya, so that no one would be unsettled by these trials. Yun kasi, every now and then kasi meron talagang trials na pwedeng ma-unsettle tayo. Pag sinabing unsettle, nakita niyo yung picture ko kanina, nasira yung bahay. Ganon din naman sa atin, sa buhay.
Pag hindi tayo na-strengthen, patomba-tomba lang tayo sa ating spiritual life, pa-relax-relax tayo, ayaw nating i-mentor tayo, ayaw nating mag-attend ng discipleship group or spiritual gathering or simba, ayaw natin makakinig ng Word of God, kay feeling natin, we know already the Word of God, we are strong already on our own right, but you are not, you should not, wag tayong kumpiyansa because there will always be trials and even sa context nito, persecution ang pinag-usapan dito, pinipersecute sila sa faith nila. Kaya sabi ni Paul, baka ma-unsettle sila sa trials. Para walang ma-unsettle or walang maapektuhan or manghina sa faith, pinadala namin si Timothy para to strengthen and encourage you in your faith. So, dito, for you know quite well that we are destined for what? For them, for the persecutions and sufferings. We are destined, as Christians, we will suffer. In fact, when we were with you, we kept telling you that we would be persecuted. And it turned out that way as you will know. Diba? Sabi na namin sa inyo, nung kasama nyo kami, that we will be persecuted. Yan, nangyayari na. For this reason, sa verse 5, when I could stand it no longer, I sent to find out about your faith. So kaya ako pinadala si Timothy to find out kung okay lang kayo. I was afraid that in some way the tempter, si Satan, had tempted you and that our labors might have been in vain. Kaya gusto naming makasigurado talaga. Okay. So, pinadala namin si Timothy. Okay, other verses. Basahin pa natin. Sa verse 9 to 13, how can we thank God? Okay, sorry. Sobra ng clip. How can we thank God enough for you in return for all the joy we have in the presence of our God because of you? Night and day, we pray most earnestly that we may see you again. So, hindi na talaga makapakali si Paul. Gusto niya makita sila face to face. Para ano ulit? Anong purpose? Kanina, strengthen and encourage. Ito naman, to supply what is lacking in your faith. Ang ganda. Mga kapatid, kahit naniniwala na tayo kay Jesus, ako po may kulang pa rin sa faith ko na hindi yung kulang na hindi pa ako ligtas. Ang ibig sabihin nito, may kulang in a sense, kailangan natin lahat mag-mature sa ating faith. Parang grade 1, kailangan mag-grade 2. Ang grade 2, grade 3. Ang grade 3, grade 4. Hanggang grade 10. And meron pang grade 11 and 12. Walang katapusan na growth ang kailangan natin. There's something lacking in me na pag nag-fellowship tayo, someone will be sharing his thoughts and reflections on the Word of God. Someone will testify about the goodness of God at sa breakthrough sa buhay niya this week. When you do that, something in me that is lacking, makakarinig ako ng testimony or ng reflections nyo on the Word of God, on your experience with God, nakukumpleto ako. Ganun yun. Meron something sa akin na kailangan ko marinig sa ibang Kristiyano. Meron din something sa inyo na kulang na kailangan nyo marinig from me. That's the importance of fellowship. And tingnan nyo naman, face-to-face ang gusto ni Paul to supply what is lacking in your faith. Pero, Lawrence, partida, hindi to face-to-face ang nangyari. Nagsulat na lang siya. Pero meron pa ring impact ang sulat na to at nag-supply ito sa mga kulang pa na kailangan pa ng mga taga-Thessalonica na Christians. At nung binasa nila to, nakumpleto ang kanilang kakulangan sa knowledge of God, confidence that Jesus would come again, na-comfort sila, na-remind sila. So, every time we meet together, online man yan, face-to-face man yan, through a letter man yan like this, there will be completion in our faith. Tayo, naka-zoom tayo, di ba? Mas maganda ang impact nito kaysa kay letter ni Paul. Mga letters lang to eh. Pinadala, papel or scroll na nag-impact sa church sa Thessalonica. Ano pa kaya ang Zoom? Something lacking in your faith will be supplied when we talk because the Holy Spirit will talk. The Holy Spirit and the Word of God will be heard.
And it could be from Lauren's testimony. It could be from my sermon. It could be from Ma'am Richelle's testimony or reflection. And what's lacking in us when we listen, it's supplied. It will be supplied through the power of the Holy Spirit. Kaya, minsan feeling mo may kulang sa buhay mo. May kulang nga. Lalo na kung di ka umattend. Gusto mo pala makumpleto eh. Gusto mo masupplyan yung lacking sa buhay mo. Hindi mo makita sa bisyo yun. Hindi mo makikita yun sa travel sa mundo. No. It will be only through the Word of God and through fellowship of believers. Gets niya? Marami sa atin, yung lacking sa faith natin, we thought it will be met by someone, by something, by money, by vices. No. Only God can supply what's lacking, and God will always use the church. God will always use the brothers and sisters when they gather together. Now, pakibasa nga Lawrence, 11 to 13. Now may our God and Father Himself and our Lord Jesus clear the way for us to come to you. May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. May He strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with all His holy ones. Wow. Praise God. May your love increase. Even yung pag-ibig, Lawrence, nag-i-increase. Kasi pag hindi increasing ang love natin sa isa't isa, nagko-cold yan. Okay, ganun din sa mag-asawa, ganun din sa love ng magulang sa mga anak. Iba-ibang klaseng love yan, pero kailangan mag-increase yan. Yung love ng mga friendships sa simbahan, phileo love naman yon. Sa mga parents at sa anak, estorge. Sa mga mag-asawa, yung agape and other kind of love pa. Kailangan mag-increase at mag-overflow pala ang love for each other and for everyone else. Na kahit strangers, kahit enemies, kailangan natin maging overflowing yung love sa atin. Kasi hindi lang to para, yay, love ako ni Lord. Maraming ganun eh. Okay na, love na ako ni Lord. Hindi, umaapaw yun sa iba. Just as our love does for you, no? So, may God strengthen your hearts, no? Kasi ang hearts natin, marupok yan. Tingnan mo. So that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father pag dumating na si Jesus. So, looking forward ito. Okay, ganda no? Ganda ng Thessalonians. So, next, meron pa ito. 1 Thessalonians 5:11 to 12. Therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Ginagawa nyo na yan, pagpatuloy nyo pa. Now, we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard, yung mga pastor nyo dyan, mga missionaries nyo nakasama, na nag-work hard para i-take care kayo sa Panginoon at para i-admonish kayo. Sa Tagalog, admonish is i-remind. So, I'm not sure, but again, admonish is still for our growth. Para ito na yung number one truth natin para maging konkreto ang ating faith. Mapatibay. Concreting of faith. Kailangan ma-strengthen ang faith. So, baka nagtatanong pa rin kayo, ano ba? Bakit kailangan magpatibayan ang faith? Yun yung picture kanina. It speaks for itself. Gusto mo ba na pag may unos na dumating sa'yo, kahit konti lang, wala ka na agad? Ano ka na? Destroyed ka na agad? Gusto mo ba yun? Mahirap yun. Ngayon nga, Lawrence, no? Malaman mo na ang hina ng relationships natin minsan. Yung mga tao nag-aaway na sa politika ngayon. Ang hina naman eh. Ang hina ng bond. Kasi politika pa lang eh, wala na. Ganun ba yon? Mag-aaway na tayo, mag-block na tayo, mag-unfriend na tayo dahil sa kulay, partido? Wala. Ako nga, pag nakikinig lang ako sa usapan, kahit wala akong partidong kinikilingan, tumataas din ang BP ko eh. Kasi nga, ang politika, test yan eh. Eh, kung tayo, ang hugot natin sobrang babaw, ang foundation ng relationship natin, hindi love at hindi si Lord, madali tayong magbitaw.
kakanta ka na agad ng gusto ko nang bumitaw. Wala na. Ganun lang kabadali. Di ba, Lawrence? Dami kang kaibigan minsan pag sobrang mainit ka sa politika. Sa sobrang tagal niyong naging magkaibigan, yun lang. Wala na agad. Magkakagalit na agad. Di ba? Ang pangit, no? Pag ang relasyon natin, ang faith natin, nakabase lang sa kung ano-ano. So, dapat, just as love is a verb, faith is also a verb. Faith should have actions. And, kaya nga kanina yung taong nakinig at in-apply yung Word of God parang bahay sa bato. Merong action. And also, faith is not contrary to reason. Na pag sinabi mong faith, wala na, wag na tayo mag-isip. No. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind. Mag-isip-isip din. Dapat, hindi lang yung puro faith ka lang dyan, pero hindi ka nag-aaral ng Word of God. Dapat malalim din tayo. Na kailangan din natin marunong mag-reason out pag mayroong nagtanong sa atin. Ano bang faith mo? Bakit parang may unos na dumating, okay ka lang? Hindi pwedeng sabihin mo, basta kay Jesus lang ako. Hindi ganon. We should also know how to defend our faith, to explain our faith to others. That's why faith is not contrary to reason. Hindi natin kalaban ang science. Hindi natin kalaban ang math. Pero, pag meron ng crossroad na kailangan ng pumili kasi mali na yung tinuturo ng science, mali na yung tinuturo ng math, contradicting na yung tinuturo ng philosophy, balik talaga tayo sa supreme teaching, which is the Word of God. Pero again, hindi natin to dapat kalaban ang mga iba-ibang science, philosophy, math, kasi it helps enhance our understanding of our theology, about God, no? About our faith, no? So, mali rin pag sinabi mo, Lawrence, na, Bible lang binabasa ko. Hindi na ako nakikinig sa mga, hindi na ako nagbabasa ng ibang books, Bible lang. Mali rin yun. Balikan mo si Jesus, nagtuturo ng parables, nag-i-intro ng parables, di ba? Nag-i-intro siya ng mga illustrations, grapes, vine, salt, light, no? Gumagamit siya ng example sa paligid. Hindi pwedeng ganun. Hindi tayo pwede na Bible lang. Gumamit ka ng relevant issues sa paligid. Even yung mga kaso sa ICC ngayon, ng former president, pag-aralan mo para to explain your faith. Ang faith natin relevant sa nangyayari sa paligid eh. Hindi tayo parang walang pakialam. Meron tayong pakialam. Hindi lang tayo naiirita kasi hindi yun ang drive ng ating buhay. Yung iba na-high blood, Lawrence. Pero pag na-stroke sila, babayaran ba sila ng partidong pinaglaban nila sa ospital? Wala ngang budget ang PhilHealth eh. Pag grabe yung emosyon mo dyan, hindi ka naman babayaran pag na-stroke ka dyan sa sobrang inis mo eh. Tumaas yung BP mo, di ba? Again, Again, I respect kung ano yung partido nyo, bahala kayo. Basta ako, let's continue to become salt and light sa ating pananalita, sa ating post, at sa ating mga ginagawa. Okay, clarity of mind. Kanina, concreting of faith. Diba? Ito naman, clarity of mind. Kailangan ang faith natin mas nagiging strong kung clear ang vision natin, kung clear yung ating pananaw sa buhay. Okay, basahin natin sa 1 Thessalonians. Sinabi dito, 1 Thessalonians 1-2, Now, brothers and sisters, about times and dates, hindi na namin kayo kailangan papaalalahanan, sabi ni Paul, kasi, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. So, clear-minded yung mga taga-Thessalonians. Kaya sabi ni Paul, hindi na namin kayo kailangan paalalahanin about the end times kasi alam na alam nyo na darating na si Jesus Christ. So, hindi na kailangan. So, clear-minded. Ito yung mga sample ng clear-minded yung taga-Thessalonica. Okay, next is in chapter 5, verse 4-6. But you, brothers and sisters, are not in darkness, hindi na kayo sa kadiliman, so that this day, ang coming ni Jesus, ay ma-surprise pa kayo. Hindi na dapat kayo ma-surprise kung darating man si Jesus, sabi doon.
And you are all children of light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us not be like others, katulad ng iba who are asleep. But let us be awake and sober. Ang sober dito, connected to sa clear-minded person. Sober means you have the self-control now. Hindi ka na nakokontrol ng bisyo, hindi ka na nakokontrol ng kasalanan, hindi ka nakokontrol ng emosyon. Sabi ko nga sa inyo, ang topic sa politika nakaka-overwhelm to. So, hindi tayo kontrolado ng politika, hindi tayo kontrolado ng emosyon natin, but we are sober. Sa mundo, ang meaning ng sober, simple lang. Narinig mo ng sober, Lawrence, pag sinabihan ka ng kaibigan mo, sober na ako. Ang meaning nila nun sa mundo, sa ngayon is, hindi na ako nag-drugs, hindi na ako, Lawrence, umiinom, 1 year na ako hindi nagsisigarilyo. You know what? Ang sober sa Bible, mas matindi pa doon, mas malalim pa doon. Self-control sa lahat ng bagay. Yun yung sober. Okay, that's why sabi ni Paul, wag na kayong patulog-tulog. Kasi hindi na kayo sa gabi, hindi na kayo sa kadiliman. Nasa araw na tayo, nasa liwanag na tayo. But since we belong to the day, verse 8, let us be sober. Putting on faith, meron pa ring faith. Ito yung soberness, pagiging sober, ito yon. May faith, may love, putting on faith and love as breastplate, and the hope of salvation as helmet. So, kailangan maging handa pa rin. Bakit may breastplate? Bakit may helmet? Kasi ibig sabihin nito, may war. So, we are in a spiritual warfare. So, dapat sober tayo, clear-minded tayo. Na tayo ay against the demonic forces. Hindi tayo against sa different party or color ng politika. Hindi tayo against each other. Sana naintindihan to ng mga Kristiyano na hindi tayo against each other because we are against darkness and principalities and the demonic forces. Yun yung against tayo. So, self-control. Kaya nga, sabi ng isang, pag sinabing Count mayaman ito, Lawrence, Count Leo Tolstoy. Ibig sabihin, mayaman na tao ito, influential. Sabi niya, there never has been and cannot be a good life without self-control. Walang ganon na magiging happy ka, na magkakaroon ka ng good life, na wala kang self-control. Walang ganon. Yun yung quote na to sinimplihan ko lang. Kung gusto mo ng good life, and to us Christians, hindi lang good life, abundant life, meron talagang self-control. Kung walang self-control, never expect a good life. And to us Christians, never expect a fruitful life kung wala kang self-control. Tama ba yan? When it comes to money, marami kang money, pero wala kang self-control, anong mangyari? Lustay ka ng lustay. When it comes to relationship, dahil wala kang self-control, anong mangyari? Kung sino yung matipuhan mong babae, magkakaroon ka ng relasyon. So, marami kang babae. So, happy ba yon? Sa totoo lang, hindi. Masakit sa ulo yon. Imbis na isang family lang mag-focus ka, asawa mo, mga anak mo, magiging growing family kayo dahil nakafocus ka lang. Kung marami kang, wala kang self-control, kahit sino na lang ang meron kang relasyon, magkakagulo. Diba? So, good life will happen if you have self-control. And we know Christians will only have self-control if the Holy Spirit is in you, because the Holy Spirit will bear the fruit of self-control. Self-control is a fruit of the Spirit. Gusto mo ng good life? You need the God. Because this is not just good life, eternal life pa. Okay. Ito yun. Yung mga simple lang to ng mga lessons, pero kailangan natin tandaan. Okay, last na to, continual sanctification. Kanina, concreting of faith. Number 2, clarity of mind. Hindi dapat tayo pa kung saan-saan pa yung focus. We need to have that self-control and to be controlled by the Spirit. Magkakaroon ka lang naman ng control ng Spirit if you have Jesus Christ. And number 3, because the Holy Spirit is in you, there will be continual sanctification or purification.
Parang sirang plaka, no? Palaging nandito yung sanctification eh. Hindi ko maiwasan eh. Basahin natin. Pakibasa, Lawrence. Oh. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Wow! Sino mag-purify sa atin, mag-sanctify? The God of peace, Jesus Christ. At sa ibang version, Lawrence, sanctify you completely. Pag pinurify ka pala ni Lord, kompleto, hindi yan kulang-kulang. Kasi siya ang mag-purify sa atin through the Holy Spirit. At ang i-purify niya sa atin yung spirit, soul, and body. Pag hindi ka pa Kristiyano, wala ka pang spirit, patay pa yun. Meron kang soul, so meron ka pa rin emotion, meron ka pa rin thoughts, meron ka pa rin decision making, sa soul galing yun. Pero pag wala ka pang the Holy Spirit of God, hindi ka pa naniniwala kay Jesus, wala kang spirit. That's why when you die, you go to hell. Pero ang Kristiyano, pag buhay ng spirito niya, when you die, ang spirit will go to God. Return to His Maker. Nasa Bible yan. The spirit will return to His Maker. So kung ikaw, wala kang spirit, namatay kang hindi ka nanampalataya kay Jesus, may body ka, may soul ka, nabulok yung body mo at yung soul mo, pati yung soul mo, magpunta sa hell. Pero kung meron kang Jesus sa buhay mo, pati spirit, buhay, so when you die, mabulok man yung katawan mo, when Jesus Christ comes again, we will have again a glorified body, spirit, and soul, and we will meet with our Jesus, with Jesus Christ, and be with Him in eternity. So siya ang mag-sanctify sa atin at mag-keep blameless sa atin. Bakit? Bakit importanteng walang ma-blame sa atin? Because Satan, the accuser, will always blame us. Kung hindi tayo i-purify ni God, paulit-ulit tayo nagigilty sa mga kasalanan na gawa natin noon. Natapos na yon, finorgive ka pa hanggang ngayon bumabalik-balik sa utak mo, nagpapabigat sa buhay mo. It's because it's the devil's work to blame you always. Ititempt ka niya, i-deceive ka niya, then pag nagawa mo, nag-submit ka sa kanyang temptation, edi i-blame ka niya, hala ka, ginawa mo. I-accuse ka niya. Pero, ang promise naman sa Christians, si God mismo mag-sanctify sa atin, mag-purify sa atin. Okay? Hindi yon dahil sa kagagawan mo. Ito na yung sinasabi ko palagi. It was not your work that made you sinless. It's the work of Jesus Christ on the cross that was done already more than 2,000 years ago. It's done. Tapos na yun. Okay? Okay. So, also, pag sinabi ni Paul, you will be sanctified, your body, soul, and spirit, alam mo na, ang soul mo, merong mind, merong will, merong emotions. So, yun yung sinasanctify. Pati yung, minsan, pag okay na yung soul mo, pati yung spirit mo, buhay na, ang maganda niya, nagbibring din yan ng life sa body mo. Nagbibring ng healing minsan sa body mo yan. Na dahil okay ka sa soul mo, lalo ng spirit mo, align kay God, nagtutok si God sa spirit mo, that's why you understand the Word of God, the spiritual things of God. So, pati sa body mo, may impact yun. Pero pag bitter ka sa spirit mo, pwede rin wala ka pang spirit, bitter yung soul mo, emotion mo. That's why, Lorenzo, may verse na, what is that if you gain the world but lose your soul? Because, di ba kung di ka Kristiyano, wala pang spirit, so, you will only lose your soul. Wala ka pa namang spirit eh. So, biblical, na pag wala ka pa sa Panginoon, anahin mo yan yung yaman mo. Kung wala ka pang Panginoon, you will lose your soul. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi sinabi you will lose your spirit. Wala ka pa namang spirit eh. So, hindi ka pa naman buhay spiritually. So, ganun ang kagandahan sa atin, no? Na pag Kristiyano ka na, may spirit ka na, alive ka na kay Christ, and you have eternal life, that's why may impact ito sa soul mo. Iba ka na ngayon, Lawrence, mag-isip. Iba na ngayon yung will mo. Ang will mo, submitted na sa will of God. Ang emotions mo, hindi na nagdadala sa buhay mo. No? Ang nagdadala sa iyo, yung Spirit of God. Align ka sa Spirit of God. Dahil ang Spirit mo, binuhay na ni God. See? Ang galing, no? Ganun na ang body natin, ha?
Okay. Tingnan nyo ulit yung diagram na yan. Kuwari, body at soul ka lang, walang spirit. Oo. Gumugulong yung buhay mo, pero walang spirit. Saan papunta yan? Di ba? We need that. Okay, bakit kailangan i-sanctify tayo? Kanina, continual sanctification na ang last truth natin eh. Bakit kailangan minsan i-ano tayo ni Lord? Kung sa ano pa, parang paso na merong crack, may crack. So, ang gagawin ng potter, i-force na i-break ka ulit, tapos gagawin, pupulverize ka pa nga eh. Tapos, i-mix ka ulit para maging new clay at gagawin ka ulit. So, tingnan nyo, may ginamit dito si Jeremiah sa Old Testament na isang verse na si Jeremiah, sabi dito, this is the word that came to Jeremiah from the Lord. Sabi ni Lord sa kay Jeremiah, go down to the potter's house and there I will give you a message. May preaching si Lord. Pero ang message manggagaling sa potter's house. So sabi ni Jeremiah, so I went down to the potter's house and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred, nasira in his hands. So the potter formed it into another vessel, into another pot. Inulit. Sinira ulit, inulit. So masakit yon na process. Shaping it as seemed best to him. Depende pala ang pag-shape sa iyo ni Lord. Parang yung potter na gumagawa ng pottery. So ang best kay Lord depende sa kay Lord, hindi sa iyo ha. Sometimes ang best sa kay Lord is sirain ka ulit. Pero ang feeling mo, bakit naman Lord? Bakit naman nasaktan pa ako? Eh sa'yo, hindi yun best, pero kay Lord best yun. Because gagawin niya ulit yung buhay mo. So, sabi ni Lord kay Jeremiah, then the word of the Lord came to me, sabi ni God kay Jeremiah, hindi ba kaya ko rin gawin yan sa Israel? Like this potter? Like clay in the hand of a potter, so are you in my hand, Israel. Ako may karapatan na sirain ka ulit. I-form ka ulit into another pot at i-shape kita ulit based sa best according to me. And sometimes it's painful, but it's the best thing that has happened to you because God has the authority to do that. Sometimes we question God, but it seems best to God na nangyari yun sa'yo. Na brinake ka muna bago yung breakthrough. Pero sometimes gusto lang natin blessing. Hindi, it seems best to Him to God na sirain ka ulit, to be formed another new pot, shaping it as seemed best to God, to the potter. Sometimes you quote Jeremiah something, I have plans for you not to harm you. Ang konteksto nun, sisirain ka muna. Ang konteksto nun, ma-exile muna ng 70 years ang Israel sa Babylon. So, kung kinukot mo yung I have plans for you not to harm you, actually, ready ka? I-break ka muna ni Lord bago yung breakthrough. So, yun. Continual sanctification yun. Kaya kasi nasasaktan minsan. Jeremiah 18:1-6 yan ha. Tandaan niyo yan. Minsan sisirain ka ulit. Di ba nakita mo yung vessel na isa, iba rin yung form? Yung isa, iba rin. Yung isa, iba rin. Minsan sinisira ulit kasi hindi maganda, hindi pa siya best. So, may isang kasabihan. Faith, inulit ko, na-quote ko na to dati, baka nakalimutan nyo. Sinabi, faith is not the belief that God will do whatever you want. It is the belief that God will do what is right, even if it's painful. Yun yung totoong faith. Faith is the belief that God will do what is right, kahit painful pa yan. Basta tama yan sa Panginoon. Yun ang faith. Yun ang strong faith. Sinasabi ni Lawrence, paano masabi na strong ng faith mo? He will do what is right for you. You will go through more painful experiences, struggles, persecution. Kasi ganun talaga ang strong faith. Dadaan sa hirap, sa breaking, tapos breakthrough. Tapos hindi lang yan breakthrough lang palagi breaking ulit, breakthrough. Breaking ulit, breakthrough. Ganun yun. It's a cycle. Hanggang
patuloy lang ang ating faith na lumago. So, ang mga ending questions ko for us tonight is this. What are areas of life that needs concreting na palakasin? Pag-isipan mo yan. Saan banda? Emotion? Sa soul mo ba? Sa emotion mo? Sa thoughts mo ba? Sa will mo ba? Ikaw ba palagi nasusunod? Or, ito pa, what obscures the clarity of your mind? Bakit lumalabo yung direksyon ng utak natin minsan? Bakit walang self-control pa rin? Bakit parang hindi natin alam anong next step? Parang hindi pa rin natin alam anong purpose natin bilang Christian? Bakit ba nakikarried away tayo sa mga political stance? Na yes, we have to be involved by casting our vote every election. Pero yung sobra-sobra na yung grabe ng emosyon talaga, parang OA naman yan. No offense no offense. Wala kasi akong kinikilingan na kulay eh. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Huwag sobra. No? Kasi hindi nakiklear ang mind natin minsan, hindi tayo nakakapag-isip ng will of God minsan eh. Sa sobrang nadala na tayo ng emosyon. And number 3, what area of life needs purification or consecration or sanctification? Na kailangan ulit i-break ni Lord. Masakit to. But it seems best to God. You want a strong faith? Allow God to break you. God bless you. Grabe yan. Alright. Ganda. Sobrang ganda. Okay. So, syempre, napakaganda nun, no? Ang galing lang ng part na i-break ka muna ni Lord bago yung breakthrough. So, sobrang gandang reminder para sa atin na talagang may breakthrough. Pero kailangan mo muna ma-break. Kaya nga breakthrough eh. 'Di ba? Galing, no? Lalo-lalo na yan ang pangalan ko ngayon sa sa TikTok eh. Breakthrough. Mr. Breakthrough. Yes. Pero syempre, no, daanan ko lang, no, ang ganda yung mga na-notes ko dito. Yung number 1 pa lang, solid na yun. Concreting of our faith. For now, we really live since you are standing firm in the Lord. Alam mo, ang faith kasi natin, hindi parang hindi parang Jenga. Alam mo yung Jenga? Diba? Yung Jenga Tower, no, yung laruan. Konting uga lang, di ba bumabagsak yun? So, dapat matibay eh. Di ba? Hindi siya seasonal lang. Dapat malalim yung foundation, yung ugat. Di ba? Hindi surface level lang. Di ba? Kaya nga, napapansin mo yung mga halaman, minsan, na-try nyo na ba yun? Nagbubunot kayo ng damo? Pwede mo na-experience, you're blessed. Diba? Pero, ako nagbubunot kasi ako ng damo dati. So, may mga damo na mahirap talagang hugutin eh. Nakakala mo, uy, bilis lang hugutin to kasi maliit pa eh. Pero hindi mo alam, yung maliit na yon ang maugat na pala. Di ba? So, minsan pag hinigit mo ang haba eh. Grabe yung ugat. No? And, dapat totoo talaga. No? Hindi talaga pang Sunday lang. Ito pa ulit-ulit natin sinasabi, pero yun talaga eh. Hindi ka pang Sunday lang, no? So, paano nga daw mako-concrete yung faith mo, di ba? Sabi nga sa Romans 10:17, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. O, di ba? Galing, no? And sabi nga sa Colossians 2:6-7, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught. So the challenge here is paano mo pahuhusayin o paano mo palalalimin yung foundation ng faith mo. 'Di ba? Ano yung isang commitment na pwede mong simulan para palalimin ngayon yung faith or pananampalataya mo? 'Di ba? Alam mo, isang magandang gawin diyan, pwede mo kami i-message. 'Di ba? Pwede ka magtanong, paano po ba talaga magkaroon ng relationship, 'di ba? Kay Jesus, 'di ba? Paano ba talaga mag-deepen yung faith ko, no? Gusto ko this year 2025, gusto ko yun naman mag-increase naman ako sa spiritual aspect, 'di ba? 'Yon. So bukod sa mga hinihiling kasi natin na breakthrough when it comes to our life, 'di ba?
or financial breakthroughs, 'di ba? Maganda, yan din yung isa sa mga talagang hinihiling mo din na kilalanin yung nagbibigay. 'Di ba? Number 2, establish faith gives clarity of mind. No, lalo na sa magulong mundong 'to, no? Confusing world. Ang galing nga kanina. Ang ganda lang nung wisdom ni Vice. Vice gan. Sabi niya kasi, yung education is really important. Kasi ang pinakakalaban ng education ngayon is fake news. 'Di ba? Kasi lalong-lalo na ngayon, 'di ba? Yan nga may mga political issues. So, kailangan talaga sa magulong mundong 'to wherein information era tayo no? Talagang lahat naman mo lang, isang search mo lang, isang type mo lang sa browser, makikita mo na, mababasa mo na, mapapanood mo pa, no? Sa TikTok. So, alam yun, sobrang confusing na talaga ng mundong to, na hindi mo na alam minsan yung totoo sa hindi. Akala mo totoo, yun ang pinakamahirap, yun ang pinakadelikado actually. Yung feeling mo, tama yung alam mo. Yun pala, di ba? Mali or fake. So sabi nga, no? So then let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. Ang ganda no? Yung sober, tama Pag naririnig natin sa panahon kasi natin ngayon, sober is yung mga taong na-rehab na. Or na-overcome na nila yung isang addiction nila. No? Pero alam nyo, real talk lang, minsan mas malinaw pa ang chismis kaysa sa direksyon ng buhay natin. Ang mundo, again, ang daming ingay. Pero si Lord ang nagbibigay ng peace. Di ba? Ang enemy, gustong guluhin yung isip mo. Gustong makipagbalitaktakan ka sa Facebook. Gustong maging keyboard warrior ka dyan. Gustong i-unfriend mo lahat ng hindi sumasang-ayon sa'yo. No? Pero si Jesus ang nagbibigay ng liwanag talaga sa buhay mo. No? Hindi mo kailangan malito, kapatid, dahil may gabay. Ano ba yung gabay? Yung Word of God. Di ba? Kaya basa ka din kasi. Attend ka din dito. So, paano natin magigain yung clarity of mind, no? Sabi nga sa Philippians 4:8, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, think about such things. No? Sabi rin sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God. Again, you should ask God. Hindi you should ask Facebook. You should ask TikTok. You should ask Google. Di ba? You should ask God who gives generously to all. No? So the challenge here is, ano ang distractions sa buhay mo ngayon na kailangan mong bitawan para magkaroon ka ng clarity? Di ba? How can you renew your mind daily with God's truth? And number 3, establish faith leads to continual sanctification. Alam mo itong word na to, favorite word ko to sanctification. No, the moment nung binanggit sa amin to nung nag 1-to-1 sa amin, hindi ko na siya nalimutan. 'Di ba? Kasi ito daw yung process after mo after mo tumanggap kay Lord, na sanctification. So, ang lalim ng word no? Pero alam niyo sa madaling sabi sa Tagalog, tinutuwid. Tinutuwid ka. That's sanctification. Tinutuwid ka. Kasi, 'di ba that's the most common question. Ala, kapag naging Christian na ba ako, perfect na ako, hindi na ako syempre magkakaroon ka pa rin naman ng kasalanan. Kasi syempre process 'yun So that sanctification comes in. Tinutuwid ka pa kasi. 'Di ba? That's the process. So sabi nga may God himself, the God of peace, sanctify you true and true. 'Di ba? True and true. Talagang mabusisi walang ititira yan. So again, the real talk is, ang pagiging Christian, hindi yan one time, big time. Again, process niyan. Tinutuwid ka pa kasi. Hindi ibig sabihin na tinanggap mo si Jesus, perfect ka na agad. 'Di ba? May pruning, no? May pagsubok, may disiplina. 'Yun nga 'yung sinasabi ni pastor, may breaking. Pero may growth din. 'Yun naman ang maganda doon. Akala mo kasi puro break lang Kaya nung naging Christian ka, sabi mo, bakit parang nung tinanggap ko si Lord, mas dumami 'yung problema ko. Hindi, naging aware ka lang. Madami ka naman ng problema dati. Diba? And anong goal? Ang goal natin, mas maging talagang be Christ-like talaga.
ipamuhay talaga, maging kawangis ka ni Kristo araw-araw, no? Tayo. So how do we live in continual sanctification, no? Patuloy kang tinutuwid. Sabi sa Galatians 5:16, no? Walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Sabi rin sa 2 Corinthians 3:18, we are being transformed into His image with ever-increasing glory. So the challenge is, ano ang isang area sa buhay mo ngayon na gusto mong ipaayos kay Lord? Diba? Focus ka muna. Huwag mong, sabi, hindi kailangan mabago ako, overhaul. Hindi muna. Focus ka muna, no? Ano muna yung isa na gusto mong ipaayos muna kay Lord? Diba? Ano yung gusto mong isuko sa Kanya? Gusto mong ipabago muna sa Kanya? Diba? Maaring yan. Dati hindi ka naghuhugas ng pinggan. Ngayon nag-i-initiate ka na. Dati nagagalit ka pag inuutusan ka. Diba yung mga ganon? So, alam mo yun, process yan. And another one is, handa ka bang dumaan? No? That's the next question. Handa ka bang dumaan doon sa process nung pagbabago? Yung transformation. Kasi doon talaga titibay yung faith mo. Diba? So, grabe, no? Grabe, ang ganda no, no? Concreting our faith, palalimin yung ugat ng faith natin, clarity of mind, mamuhay tayo ng may direksyon at wisdom mula kay Lord. And continual sanctification. Hayaan nating baguhin talaga tayo ng Diyos araw-araw. At ang pinaka-importante, ang faith na established, again, hindi siya natitinag ng problema. Hindi basta-bastang bumibigay yan sa takot at hindi yan sumusuko sa laban. Alright. No? So, sobrang nakaka-bless itong gabi na to. Again, if you have takeaways, ano yung part ng message na pinakatumama sa puso nyo, diba? Ano yung realization na gusto mong i-take home for this week? Diba? So, mga magre-replay, yung mga nasa live, comment nyo yan dyan. Diba? And we'd love to read it. We'd love to pray for you as well if you have prayer requests. And we'd love to celebrate with you ano man yung mga breakthroughs nyo na mangyayari. Right? So, ayun. Back to you, Pastor Ralph. Okay. So, dagdag ko na lang last yung pagpapatibay ng faith. Huwag kalimutan na hindi siya me-centered. Like Paul, it's always others. It's God-centered pero other-focused. Hindi siya focused sa'yo. No? Hindi siya about, Lawrence, tingnan mo ako ngayon, Lawrence. Galing ko ng Kristiyano ngayon, Lawrence. Hindi yan. Hindi siya about you. It's always making disciples. It's always other-centered. That's why si Paul, ulit-ulit, hindi na ako makatiis. I cannot stand it no longer. I send you Timothy now to check on you. Hindi na ako makatiis to supply what is lacking in you, in your faith. Always other-focused. Pero God-centered yung obey natin as we make disciples. Hindi siya about me, ha? Marami ng churches ngayon, lalo na yung mga hindi ko na sasabihin, yung mga parang nakafocus na sa tao. Dumaan ako doon, nakita ko yung video, nakataas kamay ko. Noon di ako marunong tumaas ng kamay, ngayon ang galing ko na. Photogenic pala ako sa picture. Hindi po yan about you. It's always about the other. Natutuwa nga ako sa inyo, no, Lawrence, others sa inyo. You're always thinking of others na sino pang idadala namin, sino pang mare-recommend namin, sino pa i-disciple namin. Ganon, always thinking of paano pa kami makatulong sa ministry. Hindi na siya about you. Disciple making and as a faith that is growing is not about you. It's always for the glory of God and for others to be built up in faith. Diba? Carry each other's burdens. Anyway, so review nyo to sa mga hindi nakapanood. God bless you as you listen. Let's pray. Panginoon, salamat as we continue to study the letter of Paul. No? This First Thessalonian letter to the believers in the early times, in the ancient times, in the place where the new believers are growing their faith. Thank you, Lord, for Paul's testimony, Timothy and Silas with him, together ministering to the people, to the believers in Thessalonica.
Lord, thank you for their example of always looking for the faith of others to grow. Not focus on themselves, not focus on comfort, but being always striving to build up the faith of others. Thank you for that example, that they're always thinking of how the church will grow, how other believers will grow in their faith. Ganito ang faith na growing, ganito ang faith na totoong matibay. Pinapatibay ang ibang tao na Kristiyano, na lalo na yung mga baguhan. Ito yung totoong matibay na faith. Pinapatibay din ang iba kasi si Lord mismo pinapatibay ang faith niya. So, salamat Panginoon for this word na nag-encourage sa amin, nag-clarify ng aming thoughts, nagpaintindi. Lord, help us to apply this every day, not just every Sunday. And Lord, bless everyone, their family, their marriage, their business, their lives, their health. Lord, gamitin niyo pa ang kanilang kalakasan, ang kanilang good health na magsilbi sa iyo. Lord, teach them to honor you in their lives, to honor you with their wealth and their finances and their income. Lord, teach them to make disciples for the glory of Jesus Christ. Salamat Panginoon for this online platform at marami kaming naaabot all around the world. Salamat. Again, prepare us God. As you break us, prepare us for something bigger, for something na magiging breakthrough din namin so that others also will experience their breakthrough as they follow you with all their heart and love you with all their mind and their strength. Lord, salamat for the message tonight. Salamat for empowering us. Salamat for this. Kay Ma'am Richelle, kay Lawrence, at sa iba pang nanonood ngayon, at sa iba pang magre-review nito. Lord, bless everyone in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you.